Good afternoon again, grade 7. So our lesson for this day is about laws of exponents. So here we have 4 laws. And ang first law natin is power of a power. Nakikita na Ano yung pong whiteboard? page? Page 209. Nakikita na yung whiteboard? So for our first law, we have power of a power. So, based on what you have read, ano nga ba ang power of a power? Ano yung kanyang equation? Paano yung kanyang equation? We have, for example, a raised to m. Gamit mo na itong mga variables raised to n. So, kung papansinin nyo, yung power of ito, yung m and yung n, yung m power na siya and naka-raise pa siya into another power. So, kapag ganito, ang gagawin nyo lang is to multiply exponents or yung power. We have yung base, kakopy lang siya a, and then imumultiply lang yung dalawang exponent, so m times n. For example, before we proceed to the example in your book, let's have this one. So, c raised to 3 raised to 2. So again, based dun sa sinabi ko, copy the base which is c and yung exponent imumultiply. So 3 times 2 and 3 times 2 that is equal to 6. Nakuha? Nakuha ba yan? Again, power of a power kapag ganito yung formation. For example, we have c raised to 3 raised to 2. Ang gagawin lang is to copy the base which is c and i-multiply yung exponent. So, ang exponent na meron tayo dito ay 3 and 2. So, nung minultiply natin ng 3 and 2, ang nakuha natin ay 6. Kaya ang final answer is c raised to 6. I will give you another example. So, a raised to 2 and b raised to 3. So, for example, i-raise natin itong dalawang to by 2. Ngayon, si A, i-raise, ay ikakopy siya, and then since meron siyang exponent na 2, imumultiply natin siya sa 2, the answer is 4. And yung B, ang exponent niya ay 3, imumultiply ulit siya sa 2, that is 6. So, the final answer is A raised to 4 and B raised to 6. So, dito sa example sa book, meron tayong C raised to 5 times C raised to 3 raised to 2. So, since ito, wala siyang naka-raise, kakopy lang natin siya, which is C raised to 5. And i-multiply natin siya dito sa C raised to 3 raised to 2. At yung exponent ni C raised to 3 is 3. At i-raise pa natin siya sa another exponent, which is 2. I-multiply lang natin yung 3 and 2, that is 6. Ngayon naman, kapag mag-multiply tayo ng polynomials, which is ito, C raised to 5 and C raised to 6, pareho ba sila ng base? Di ba last discussion or last yung mga previous lessons natin, na-discuss ko sa inyo yung pag-identify ng base and exponent. Tama? Alin dito ang base? Alin dito ang base? Anyone? Nakalimutan na ba kung ano yung base and Yung si exponent? po, teacher. Very good. Ang base is this one. And ang exponent is this one. So, ngayon, since kapag same ang base natin, kakopy lang natin sila and i-add natin ang kanilang exponent. Tandaan, kapag multiplication of polynomials, ang gagawin natin is to copy the base kapag pareho sila and a-add lang natin based on laws of exponent, i-add natin yung dalawang exponent. So, 5 plus 6, that is 11. So, the final answer here is C raised to 11.
Okay? Next is second law. So, lilipat ko lang siya. So, for the second law, we have what we call power of a product. So, dito, kapag, di ba, when we say product, yun yung walang operation. For example, we have A and B. Ibig sabihin niyan, the product of A and B. Tama? So, ano operation dyan kapag sinabi nating product? Multiplication. So, kapag daw ang product is naka-power sila, ang gagawin lang natin is to distribute the exponent or yung power. So, since si A, wala siyang exponent, automatic na meron siyang 1 and i-multiply siya sa n. So, we have n. And yung B, we have 1 times n, that is also n. So, dinistribute lang natin yung exponent dito which is si n. So, naging a raised to n and b raised to n. So, using numbers. For example, we have a raised to 2, b raised to 4. And, i-multiply natin siya dito sa exponent na 3. So, anong gagawin? Copy the base, which is a, and multiply this one. 2 times 3, that is 6. And b, 4 times 3, that is 12. So, ganyan yung sa power of a product. So, dito sa example natin sa book, meron tayong x squared raised to 2 times 3xy raised to 2. Tandaan kapag walang exponent na nakalagay, automatic meron tayong invisible 1. So, dito sa polynomial na ito, since ito, exponent, parang same lang dito sa power of a power. So, x, copy, and 2 times 2, that is 4. And dito sa pangalawa, we have 3. Tandaan, dinidistribute natin ito per, ganyan. So, we have 3 raised to 4. And si x, since wala ulit siyang exponent, kakopy lang natin yung exponent sa labas, which is 4. And yung y, since meron na tayong 2, and i-multiply natin siya kay 4, that is 8. Ngayon, since dito, i-multiply natin yung x raised to 4, at saka 3 raised to 4, x raised to 4, and y raised to 4. So, may magkapareho ditong base, which is the x and x. Anong sinabi ko sa inyo kanina? Kapag magkapareho sila ng base, anong gagawin sa exponent? Add. Very good. So, ngayon, si x, ang exponent nila is 4 and 4. Pag pinag-add, that is 8. And 3 raised to 4. Kapag number siyang ganyan, isolve natin siya. 3 raised to 4, ibig sabihin, 3 times 3 times 3 times 3, 4 na beses. So, 3 times 3, that is 9. 9 times 3, that is 27. And 27 times 3, pang-apat na yon, that is 81. So, we have 81. And ito na lang, which is 9 raised to, or y raised to 8. Ayan. So, ito niyan ang ating answer. Pero, pwede natin silang ang tag dito. Ay, bakit negative yung sa ano? Yung sa book negative siya. Pero ito, i-arrange natin sila. Mauuna yung number. And yung arrangement from the alphabet, we have x raised to 8 and y raised to 8. Ayan. So, teacher, bakit iba po yung sa book? Yung sa book kasi negative yung 2 dito. Pero ako, ang ginawa ko is positive 2. Kapag kasi nag-negative yan, so negative 2 times 2, that is negative 4. And negative 4, if mag-add natin yung exponent nila, we have 4 dito and negative 4 dito. So, ima-minus sila kasi different sign. Magiging 0 siya. And sa loss of exponent, kapag naka-raise siya sa 0,
kahit anong number pa yan or kahit anong letter pa yan na naka-raise sa 0 that is equal to 1. And since ang x natin ay 1 na, tapos ito na lang ang natira, i-multiply natin itong 81y raised to 8 times 1. Same lang din ang result, which is 81 and y raised to 8. Kaya ganyan yung sa book, 81 and y raised to 8. Pero since positive ang ginamit natin, ito, nagkaroon tayo ng result which is x raised to 8. Clear? Clear ba yung sa second Teacher, law? yung sa A raised to 2 and B raised to 4 po, tapos yung raised to Ito, 3 raised to pa po. Kayo po yung nagbigay ng example nun or galing po yung Oo, sa A, B raised to ako. N? Ako yung nagbigay ng Okay po. example dito before ako nag-proceed dito sa example sa book. Kasi yung mga example sa book, masyado silang kaagad, nakakabigla. Yung complicated siya kaagad. Okay? Basta tandaan, power of a power, kapag nakita nyo na ayan, exponent, another exponent, so, ang gagawin nyo lang dyan sa dalawang exponent na yan is ipag-multiply. And kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng formation, ayan, so, parehong base, which is C, ang gagawin nyo lang is ipag-add yung kanilang exponent. 5 and 6, that is 11. And dito naman sa power of a product, kapag nakakita kayo ng ganito, di ba, kapag maramihan, dalawa or more, so wala silang operation sa gitna, that is multiplication or a product. And kapag naka-power sila, ang gagawin lang is distribute that exponent. So, dinistribute natin yon which is yung n, naging a raised to n and b raised to n. So, nagbigay ako ng example. Ito yon yung a raised to 2, p raised to 4, raised to 3. So, minultiply natin itong 2 and 3, kaya naging 6. Tapos, minultiply si 4 and 3, kaya naging 12. And, dito naman sa example sa book, ganyan lang din siya. So, basta pinagsasama nyo lang yung magkapareho ang base. Huwag nyo gagalawin yung wala namang kamukha. Kagaya nito, wala siyang kamukha, kinapi lang natin. Ito, sinolve natin siya kasi number yan. Pwede nating makuha yung value ng 3 raised to 4 which is 81. And yung x, since may magkapareho, x and x, ayan, pinagsama natin sila. Basta tinatandaan kapag multiplication, copy the base, kung pareho, and then ipag-add yung kanilang exponent. May question dito sa dalawang laws? May question ba dito sa dalawang laws? Siguro wala na. And let's proceed to the third law. So, ang third law natin ay dividing powers with the same base. Ayan. Kung kapag multiplication, same base, ang gagawin natin is pag-add yung exponent. Pero dito naman, kapag division, same ang base, ang gagawin sa exponent is to subtract. Kung kanina add, kapag multiplication, sa division, subtraction. For example, we have a raised to m and di-divide natin siya sa a raised to n. Pareho ba sila ng base? Pareho ba sila ng base? Opo. Yan. Ayusin ko lang yung a raised to n. Pareho sila ng base. Ano yung base dyan? Yung A po. Very good. So, ang gagawin sa exponent nila is to subtract. So, magiging m minus n. Tandaan lang na una yung numerator. So, ganyan ang gagawin. For example, meron tayo dito a raised to 4 over a raised to 3. So, copy the base. Pareho naman a. And then, subtract yung exponent which is 4 and 3. And 4 minus 3, that is 1. Okay lang na wag na nating ilagay si 1. So, that is A na lang. Paano naman kapag ganito? Mas malaki yung denominator. We have, for example, A raised to 4 and A raised to 5. So, same base, kakopy. And minus natin yung exponent. We have 4 minus 5. And 4 minus 5, that is negative 1. Tama? Kapag sa loss of exponent, hindi pwedeng magkaroon ng negative na exponent. So, anong gagawin natin? Imbes na, di ba kapag whole number siya,
nasa numerator siya, tapos automatic meron tayong denominator na 1. Parang ano lang yan, negative 8. Tapos automatic meron tayong denominator na 1. Parang ano lang yan, 2. O, mga whole numbers, automatic, di ba, meron tayong denominator na 1 kasi wala naman siyang pinagbago. Negative 8 divided by 1, still negative 8. 2 divided by 1, still 2. So, parang ganito lang din yan. Ngayon, ang gagawin natin para maging positive si exponent, ipagpapalit natin yung pwesto. Okay? So, si 1 yan, siya na mapupunta sa taas, at si a raised to negative 1, magiging positive na yung exponent. So, a raised to 1. Or pwedeng hindi na natin ilagay yung 1 na exponent kasi automatic na kapag walang exponent, meron tayong 1. Clear? Clear ba yung part na yan? Another example, we have a and b raised to 3, and then a squared and b. So, ganun din ang gagawin natin, yung same base, pag ma-minus yung exponent. So, we have here a. Ano ulit ang exponent kapag walang nakalagay? 1 po. 1. And ma-minus natin yung exponent sa denominator, which is 2. And then yung b naman, we have 3 minus, walang exponent yung sa denominator, that is 1. And solve natin, 1 minus 2, that is negative 1. Yung b, 3 minus 1, that is 2. Meron tayong negative. So, ano yung negative? Ito, tama. Gagawin natin, since magkakaroon tayo ng denominator na 1. At ang Teacher, magpapalit lang saan dito, po yung sa number 1? Saan po galing yung ano? Yung 1 minus 2 po. Yung number 2 po doon. ito, Hindi po yung number Ito? 2 po sa, nung sinagot po. Opo. ito, di ba kapag wala siyang exponent, automatic meron tayong invisible na 1. Kaya 1, tapos isusubtract siya dito sa denominator sa baba, which is, or Okay exponent po. dito sa baba. So, that is 2. Kaya 1 minus 2. Ngayon, ang kailangan natin is laging napapalitan itong pwesto nito. Kung nasa taas siya, kapag negative ang kanyang exponent, mapupunta siya sa baba. Kung nasa baba naman siya, ililipat, mapupunta sa taas. So, ngayon, ang a raised to negative 1, siya ang kailangan mapunta dito sa baba. At si b raised to 2, since positive siya, matitira na siya sa taas. So, b raised to 2. At since meron tayong 1 dito, any number na i-multiply kay 1, kung ano yung minumultiply mo, siya ang magiging sagot. So, ano yon? Ito. Papalitan na yung sign niya. So, a raised to 1 or pwedeng a na lang. At ito ang answer niyan. b raised to 2 over a. Kasi yung a raised to negative 1, nilagay sa baba para maging positive yung exponent. At ang exponent niya ay positive 1, so okay lang na wag na natin ilagay yung 1. So, dito ay solve natin yung sa third law, which example sa book. We have, change ko lang yung color, c raised to negative 1 and d raised to 3 over c raised to 5 and c raised to negative 4. So, ano munang gagawin natin? Since ito, dito sa numerator, tingin kayo, meron tayong negative ang exponent. So, ano na lang natira? D raised to 3. At nilipat natin si c raised to negative 1, naging c raised to positive 1. Okay lang na wag na nating ilagay mamaya. And copy yung nasa baba, which is c raised to 5 and c raised to negative 4. So, di ba kapag magkakapareho yung base, ano kasi ulit gagawin natin? Add po. I-add natin yung Po. exponent. So, 1 plus 5, that is 6. And 6 minus 4, kasi negative to, that is 2. 2. So, we have d raised to 3 and c raised to 2. Ito ang answer. Pero yung sa book, may mali dyan kasi ang nasa book is, di ba, 3 yung c? Pero, ang sagot niya dito, yung D dito sa book, isa lang siya, 3 C. Pero yung nandito, sa example,
merong dalawang C, merong dalawang D. Kaya kung papansinin nyo, bakit nagkaroon ng D raised to 3 minus negative 4? Nakita nyo? Yung C sa baba, ginawang D. Parang ganito niyan yung dapat na nasa book. C raised to negative 1, D raised to 3. May mali lang dyan sa example. And C raised to 5. Tapos, D ito. D yung sa kanila. Yung sa book. Dapat. Tama? So, mali yung sa example niya. So, kung ito ang solve natin, magiging yung C na negative, dadalhin sa baba. Tapos, since may negative dito, dadalhin sa taas kasi nga D naman. So, matitira dito, D raised to 3. At since itong D raised to negative 4, idadalhin siya sa taas, magiging D raised to positive 4 na siya nun. Tapos, yung sa dito, ililipat natin yung C raised to negative 1, magiging C raised to 1 na siya. At ikakopy natin yung natira, which is C raised to 5. Kapag sinolve natin to, a-add lang yung exponent, D, and 3 plus 4, that is 7. And C, 1 plus 5, that is 6. Kaya ang final answer is D raised to 7 and C raised to 6. Okay? Kung gusto nyo i-correct yung sa book, lagyan nyo lang ng, di ba C yan? Lagyan nyo lang ng line para gawing D. Okay na? Okay na ba? So last law. We have fourth law. We still have 10 minutes. And our fourth law is a power of a quotient. So same lang sila ng mga kanina, which is kapag parang power of a power, pero dito division. Parang a raised to m over b raised to n. Over b raised to n. Ayan. Parang power of a power lang siya. P. Ang gagawin lang is i-distribute natin itong exponent sa dalawa, which is yung a raised to m and b raised to n. Magiging a, kasi multiply natin yung m and p, that is m at saka p. Tapos yung b, n at saka p, that is n at saka np. Ayan. So, using numbers, for example, we have a raised to 4 over b raised to 5. Tapos, i-raise natin siya by 3. Anong gagawin? I-multiply lang natin siya. So, yung a, merong 4 na exponent. I-multiply siya sa 3, that is 12. And yung b, merong 5 na exponent. I-multiply sa 3, that is 15. So, the answer is a raised to 12 and b raised to 15. So, paano naman kapag may negative na exponent? Gayahin din natin yan. Magiging, for example, we have a raised to 4, same exponent pero negative yung nasa labas, and b raised to 5. Tapos, i-raise natin siya, for example, sa negative 3. So, unang gagawin natin is to multiply. Magiging a raised to 4 times negative 3, that is negative 12. And b, 5 times negative 3, that is negative 15. Anong sinabi ko kapag negative ang exponent? Kung nasa taas siya, mapupunta siya sa baba. At kung nasa baba siya, mapupunta siya sa taas. At magiging positive na yung exponent. So, si a raised to negative 12, nasa taas siya, dadalhin natin siya sa baba. At magiging positive na yung kanyang exponent. Tapos, ang dadalhin sa taas, itong si b raised to negative 15, at magiging positive na si exponent na negative 15. So, the answer is b raised to 15 and over a raised to 12. So, sagutin natin yung nasa book, which is negative 3 over 5 raised to negative 2. So, ano ulit gagawin? I-distribute natin itong exponent, which is negative 2. So, si negative 3, lalagyan natin sa exponent, which is negative 2, over si 5, lalagyan natin sa exponent, which is the negative 2. At anong gagawin kapag negative ang kanilang exponent? Pagpapalitin natin yung pwesto. Ang mapupunta na sa taas, si 5, tapos si negative 2 magiging positive 2.
And yung nasa taas, mapupunta siya sa baba, magiging negative 3. At ang exponent na negative 2 magiging positive 2. So, kahit na negative si 3, kapag nilagay mo siya sa baba, negative pa rin siya. Ang mapapalitan lang ng sign, yung exponent. And pwede na natin siyang isolve. 5 times 5 or 5 squared, that is 25. And negative 3 raised to 2 or negative 3 times negative 3, that is positive 9. So the answer is 25 over 9. Any question about our fourth law, which is power of a quotient? May question? May question? Na? Anyone? May question ba kayo? Na? May question ba kayo, grade 7? O, give me any reaction kung wala ng question. Ayan. MJ, Sean, Shakila, Lucy, Iya, Dazdi, Alex, Brian, Aaron, Maurice, and si Sophia and Monet. Ayan, Monet. How about Sophia? May question, Sophia? Ay, mukhang wala si Sophia. So, ang papagawa ko ngayon sa inyo is on page 212 and 213, isa lang yan, accuracy letter B, 1 to 10. Accuracy letter B, 1 to 10. Okay? Nakita niyo na ba yung accuracy letter B, 1 to 10? So, for example, sa number 1, we have y raised to 10 and y raised to 12. Same sila ng base, so anong gagawin niyo sa exponent? O, huwag niyo sasabihin. And number 2, ganun din. Same rules sa number 1. And number 3, anong gagawin nyo kapag power of a power? O, next, number 4, ganun din. And kapag negative ang exponent, anong gagawin? Sinabi ko na lahat sa inyo yan. Next, number 5, same lang na power of a power. Next, number 6, ito naman yung sa power of a quotient. So, anong gagawin nyo kapag same base pero division? Diba? Sinabi ko din sa inyo yan. Same sila ng number 7. And sa number Teacher, 8, anong page yung sagutan? 212 to 213, which is the accuracy letter B. Thank you po. So, ganyan din, 8, 9, and 10, yung pagsusubtract lang ng mga exponent nila. Tapos, kapag negative, mag-change ng position. Kung nasa taas, dadalhin sa... Ay, wala sumasagot. Brian, kapag negative yung exponent na nasa taas, dadalhin mo siya saan? Baba po. Oh, very good. For example, sa number 10, same sila ng base. Anong gagawin sa exponent? Sean? Ipag-add po, teacher. Kapag division, anak. Kapag multiplication, dun pa lang yung addition. How about the division? Pag multiplication, addition. Kapag division, sub. Ipagma-minus po. Very good. Ipagma-minus. Tandaan nyo yun, ha? Sa number 1, na letter B, ipag-add yung exponent. Bakit? Kasi multiplication siya. Pero sa number 10, ipagma-minus kasi division siya. Clear na yung gagawin nyo? Teacher, naglalag po kayo. Baka sa signal, anak. Pero yung iba, okay naman. Okay, clear na ba? Opo. Sige.